Good evening sa inyong lahat, mga kapatid. Malinaw ba yung camera ko? Oh, Um, malinaw naman. okay na. So, magandang gabi, bayan. At galing pa tayo sa office natin at galing tayo nakarating. At salamat sa Diyos na nakapagbigay tayo sa ating oras at panahon from the morning until midnight. Midnight in the evening. Yeah? At pasalamat tayo sa Panginoon dahil itong lakas natin ay galing sa Kanya. Papuri ang lahat. To God be the glory, the Father and the Son and the Holy Spirit. Salamat sa inyo na nandito kasama natin ngayon sa ating talakayan at sa tanungan portion. So, greetings lang ako sa mga kasamahan ko, Brother John Ray, na nandito, si Brother Angel, si Brother Vincent, si Brother Tata Rosal, at si Brother Windel Talibong, at si Ate Idna. Kung meron kayong mga question personal at sa mga katanungan related sa ating programa, kindly contact Ate Gilda Pilisa. And then ngayon din, may Christmas party sa KPM. Ano itong meaning sa KPM, te? Kapuntos. Ligon. Kapuntos Ministries. Kapuntos Ministry. So, papasok din ako sa kanila mamaya, no? Ang theme namin, Overjoy. Matthew chapter 2 verse 10. Yan po yung i-elaborate ko, i-share ko sa kanila. So, sino pang hindi ko na-recognize, Brother John Ray? Si Brother Aljan Dre at si Brother Romel. At Brother Romel Palma. Romel Palma. Condolence pala, Brother Romel, no? Namatay yung kanyang parang brother-in-law. Si Romer po yun, Dre. Romer yun. Wala si Romer ngayon. Wala si Yung Romer. namatayan ng brother-in-law, si Brother Romer. Oo, pero wala si Brother Romer ngayon. Nandyan yata, Dre. So, at sa ating lahat na nandito, mga kapatid, no? Patuloy tayo na pakinggan ng mga katotohanan natin pananampalataya. Brother Jando, atin nang buksan. May Ang tanong, mga okay. katanungan. May tanong kanina kay Dito Brother John muna. Ray about spiritual warfare yun. Oo. Brother John Ray, go ahead. Hindi naman sa spiritual warfare, pero dito kay Brother Manuel Ian Quintana, dalawa sila dito nagtanong para kay Father. Sabi, Bro John Ray, pwede pa-ask kay Father Darwin. Kung ang Bible ng Protestant, matawag ba natin na Holy Bible? Ika nga, pag ang sacramentals, pag hindi nabasbasan ng pari, ay hindi maging holy. Naisip ko lang, bro. Padre, ano yung tugon natin dito, Padre? Magandang katanungan yan. Pero yung unang-una, hindi yun na-bless. No? Pero yung salita yun ng Diyos eh. Pero hindi lang na-bless. No? So, it can inspire still, kahit hindi na-bless. Kaya nga, they are part of they receive the essential part of the truth. Yung mga ibang sekta, mga kapatid, nandyan sa kanila yung salita ng Diyos. Bakit naging salita ng Diyos yan? Dahil sa simbahan. Siya yung hindi yun talaga katulad sa atin na bless. So, naging sacred Bible. Pero, kahit hindi yun bless, salita pa rin ng Diyos yun. No? Kahit hindi na bless. So, dyan po, hindi natin malimit ang Diyos sa mga sacramentals lang natin. Katulad din sa sacrament, God can do beyond the sacrament. He is not limit, the sacrament doesn't limit God. No, He can do beyond the sacrament. No. So, ganun din kapatid, hindi natin malimit yung katotohanan sa mga sacramentals lang. Totoo yung sinabi mo, hindi talaga secret. Pero, salita ng Diyos pa rin. Pero hindi lang na-bless. Marami ding na-inspire
So, kaya nga may element of truth yung ibang sekta. Pero hindi fullness of truth. Ang fullness of truth nasa tunay na simbahan. The fullness of truth nasa simbahan lang. So, yung mga ibang sekta nagkabasa ng banal na kasulatan, pero they never received the fullness of truth. Mababasa natin yan sa CCC 65, no? Christ, the Son of God, the Son of Man, made perfect, is the Father's one and perfect and unsurpassable word. In him he has said everything. There will be no other word than this one, no? And then ang simbahan uh, iniiwan niya yung fullness of truth sa simbahan. CCC 816. The one Church of Christ subsists in the Catholic Church, governed by the successor of Peter and Bishop of Rome. No? Complete sacramental and doctrinal fullness subsists within her. So, nandyan sa simbahang katoliko, yung fullness. Pero yung observation mo na hindi na blessed, hindi secret, totoo din yun. Pero kahit hindi na blessed, still the word of God, the capid. Pero mag-ingat din tayo dahil may mga maling translation. Kaya nga, dapat tayo mag-study. Example, yung Roma chapter 3 verse 38 ba yun, Brother Jando? Faith alone sa Protestant Bible, Brother Junri. 12 Romans 4:12 yata yun, 12:4. Ibasahin natin. Pero wala Sige. namang- Yung sa akin, ano yun eh? Pero what- James 22, James Hindi 2:26. sa James, sa Romans yun. Sa Romans, Brother, 4:12, Romans 4:12 sa Akin mo, bro. Living Bible. Good news, sa good news, bro. Faith alone ang nandun. Sa Good News? Sa original, wala namang faith alone. Roma, ano yan? Roma, Romans 4:12, yun sa The Living Bible, TLB. ating muna silipin sa good news muna. Hmm. Sabi sa good news, he is also the father of those who are circumcised, that is, of those who in addition to being circumcised, also live the same life of faith that our father Abraham lived before he was circumcised. How about do sa The Living Bible? Sabi sa The Living Bible, Ito, bro. Ha? Ayan. and Abraham is also the spiritual father of those Jews who have been circumcised. They can see from his example that it is not the ceremony Faith alone. that saves them, for Abraham found favor with God by faith alone before he was circumcised. So mag-ingat din tayo sa translation dahil ginagawa nilang accommodated sense. Roman chapter 4 verse 12. Dinagyan nila ng alone. Pero sa King James, bro, malapit yun sa original. Roman chapter 4 verse 12 sa King James, Brother Jando. Babasahin natin. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. So walang Alone. he is Even sa Greek, justified by pre, faith. sa Greek walang nomos kasi yung alone sa Greek, nomos yan. Tinignan ko na yan sa Greek, walang nomos sa Greek. Dinagdagan nila, Brother John Ray. Opo. So mag-ingat tayo sa mga protestante na translation dahil dinagdagan. Example, yung saksi ni Jehovah. yung Diyos sa ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Small g. Dahil yung doktrina nila kay Kristo, mighty God, hindi almighty God. So, kita ninyo yung doktrina nila, nagawa nila, na-influence yung translation ng Biblia. So, yan po yung example sa accommodated sense. So, ang advice ko sa inyo, the best yung Catholic Bible talaga. And then, hindi talaga na-bless yung mga Bible nila. Pero still, may element of truth sa Biblia nila. May element of truth. Pero hindi yan naging banal. Dahil hindi yan na-bless ng pare. Totoo yung observation mo. Kapatid?